nakumain ka kasi yung mga uri ng insulto, gusto mo, isa sa mga characteristic ng flip-top ay yung makakahanap ka ng creative ways para mag-insulto ng kalaban mo. Ngayon, sa mga napanood kong flip-top battle so far, medyo malinis ka naman makipaglaban. Yes. Kaya, tsaka ang problema ko kasi, isa akong feminista, at napansin ko na minsan ginagamit yung imahe ng kababaihan para nanay mo, yung insulto, para nanay mo, sa kapatid mo babae, o kaya sa asawa mo, yung mga ganun. Pati yung kayuma, I find it a little bit offensive. Kasi pangit ka, pero mahal kita. Pero yung sabihin nun, pangit pa rin yung babae. Pero anong reaction? Kilig mga ngayon. Pero anong uri ng reflection o imahe ng kababaihan yung nire-reflect ng panintigan mo or ng flip-top mo bilang panintigan? Salamat! Thank you sa tanong. Ang ganda ng tanong mo. Sabi ang sagutin. Pero, ayun nga. Well, diskarte na rin kasi yun ng MC. Kami minsan, ginagamit namin yung card na yun, sa nanay card. Pag talagang bad trip kami, wala sa lugar yung yabang ng kalaban. Pero hindi naman siya required eh. Hindi mo siya kailangan gamitin. Pwede ka man trip minsan, parang ginagamit namin yung pan-trip. Pero hindi naman siya parang, yun ang lagi yung skill, yun ang puro nanay lang, di ba? Isa lang siya sa mga pwede mong gawin. So nagsilbing halimbawa lang yun, na pag pumasok ka sa rap battle scene, kahit pwede mangyari sa'yo. So kailangan mo tanggapin. Ganun kahirap yun eh. Mahirap siya i-explain, pero ganun kahirap bumatil. Kasi hindi mo pwede sabihin yung kalaban mo na huwag mong sabihin to. Kasi pumapasok kayo doon, dapat handa kayo, buo yung loob nyo. Tataddarin kayo yan. Tataddarin yung buong pamilya mo kung gusto. Kung hindi, pwede naman mong magkaroon ng paraan. Ano nangyari? Minsan kasi, kunyari, uunahan ka. Tinira yung nanay ko, tinira yung kapatid ko. Yari. Ilalabas ko na yung nanay card. Nanay card. So, ganun. Sensya na lang sa lahat ng mga kababaihan. Hindi naman ako... Doon naman sa gayuma, nalingin ko gayuma, iyan na babae, well, in-incorporate ko na yung character ko doon sa love song na yun. Kasi ayaw mag-present na basic lang na love song, so medyo sudo. Kaya, yun yung ginawa ko. Kasi incorporate ko yung character ko bilang Battle MC kasi yun yung first single ko eh. Hello! Tapos, ano pa ba? Ayun. At the end of the day, hip-hop is a warrior sport. Ano talaga, ganun talaga, medyo agresibo sa larangan namin. Kahit pagdating sa pagsayaw, sa mga b-boy, may kita mo naman yung determination ng mga dancers na talagang ipaglaban yung craft nila. Marami tayong naging champion sa ibang bansa. Sa international champion, Pilipinas ata 3 times na naging champion, yung Filipino All-Stars. Sa larangan ng graffiti, ng DJing, tsaka syempre sa MCing, sa rapping, sa mapunta man yan sa battle scene or sa music scene. It's a warrior sport, so talagang yun yung X-Factor. Next question. Good afternoon po, from Pamantasan ng Luzon ng Valenzuela po. Ang tanong po ay, di ba po kapag nagsusulat po tayo, meron po tayong mga factor na isinialang-alang po. Kung saan, meron po tayong bisang panlipunan, tas bisa na makakapagbabago po sa asal ng mga magbabasa at ang mga, sa inyo po, sa larangan niyo po, sa makakarinig po ng kanta niyo. Meron po kasi iba po mga flip-top na meron po silang mga foul words. So, paano po nyo po itataas yung pag-flip-top po na mapabago po yung pananaw ng mga magulang na kumbaga taliwas po sa sa larangan po. Salamat. Dali lang yan. Kailangan lang mag-improve ng craft itself. Yung mga MCs mismo, kailangan step your game up para mas makahanap ng paraan kung paano mo i-diss yung kalaban mo na kasing lakas ng impact na medyo kasi pag pinira mo yung pamilya o yung kaibigan, parang siya
direct hit. Malakas siya, mabilis, madali na siya gawin. Pero mas maganda pag i-roundhouse kick mo yung kalaban sa mukha. So yung mga gano'n, hahanap ka ng paraan sa pagsulat mo o sa pag-isip ng angulo, ng konsepto o ng style sa pagsulat. Doon mo hahanapin yung anong paraan ba ang pwede na hindi ko kailangan maging ganito ka-brutal. Pero hindi naman siya pwedeng ipakita agad sa mga tao, lalo na dun sa battle scene, kung saan hindi mo sila makakonvince agad na ganun dapat ang gawin na estilo. So kailangan unti-unti, kapakita mo sa kanila, kaya mong gawin yung ginagawa nilang ganun murahan na ganun, tapos unti-unti mo i-improve yung craft, hanggat sa may makita mo sa kanila na hindi mo kailangan, pwede kang gumamit ng ganun, pwede naman, hindi naman siya bawal, pero may mas pwede ka pang gawin. Yan po. Pangli ng katanungan. Ang huli ng katanungan. Magandang hapon natin. Nga po. Guwapo mo. Nga po. Di ba nagawa ka ng yung mga likha mo? Wala. Sinasalit mo sa karap. So, yung mga likha mo, ano ba yung karaniwan o madalas mong tema sa mga likha mo? At saan mo ito hinuhugot? Well, yung pinaka-tema ng album ko, una kong album, self-titled album, yung Abra, tema niya, myth, magic, and mystery. So, nandito niya yung mga titulo mula sa Gayuma, na Sulu love song, merong ilusyon, socio-political, merong diwata, tunay na love song, merong bolang kristal, yung tribal, ano ba tawag na? Tapos may Cerberus, talagang rapratan. So yun yung doon ko pinasa yung tema sa mga title para in a way, yun yung parang ko para gawing creative at kakaiba yung album. Pero yun naman ang mga kanta iba-iba. So may diversity lahat, parang lahat gusto ko yung tackle ng topic. Kasi kahit ano pwede maging topic sa rap eh. Walang hindi pwede pag-usapan eh. Yeah. May follow-up question. Ano ba yung nagpagulat sa'yo o kumalapit sa'yo upang gumawa ng mga gantong likha? Mga idol to. Yung napakinggan ko sila, na-inspire talaga ako na parang nakakita yung calling ko eh. Kasi lahat naman tayo may calling eh. Kung saan tayo mapupunta. Tapos yun, nung narinig yung rap, parang bigla na lang tinamaan na parang hindi gusto kong gawin ah. Parang kaya kong galingan na higit pa sa inaasahan ko sa craft na to. Yun na medyo na realize ko nung nagsimula ako mag-rap. Hanggang sa kalagitnaan ng pagra-rap ko, na na-inspire naman ako sa mga fans. So, mula sa mga idol, dumating naman sa punto na nakilala ka ng mga tao, nakaka-inspire naman yung mga fans. Kasi yung mga fans, umaasa na parang, uy, mga magandang music na pinapakinggan namin, mula sa'yo, na-inspire ko sa'yo. So, doon pa lang, may dito man na, kailangan ko, parang may yung ginagawa mo, may patutunguhan, may nakikinig sa'yo, at nabibigyan ng halaga yung pinaghihirapan mo. Ayan, salamat. Pwede mo po picture? Pwede. Meron ba?